At yun na nga, ginulat nga ng Milwaukee Bucks ang mundo ng basketball. Ngayon ay nakuha nila ng si Damian Lillard, Dame Tan ng Portland Trail Blazers. First of all, follow nyo Prime Love Sports and then subscribe, comment, share. Comment nyo kung anong sabi nyo sa nangyaring trade nito. Umaasa ang lahat na sa Miami Heat mapupunta si Dame. At yun din ang gusto niya. Gusto niya maglaro kay Coach Poe. At gusto niya makipart-partner kay Jimmy Butler. Pero yun nga, nasingitan sila ng Milwaukee Bucks. Kasi ayaw ng Miami ibigay yung young core na hinihingi ng Portland Trail Blazers sa kanila. Sina Tyler Hero, Caleb Martin, and then Nikola Jovic, and then mga future first round picks. So ayaw yun ibigay ng Miami at ayaw din yung most of that young core ng Miami. Kaya nga naman singitan sila ng Milwaukee Bucks, which is like a good move for them kasi nga kailangan nila ng go-to guy din sa playoffs. At yun nga yung bibigay ni Damian Lillard sa kanila. Ngayon ang off-season, last season natalo sila sa Heat, pinaya sila sa first round. At ngayong off-season, sinabi ni Giannis na hindi siya pipirma uli ng extension sa kanila o kahit sa anuman team na kung hindi siya nakasiguro na nanalo sila ng championship. Kailangan niya ng isa pang kapartner makalaro para maging matatag sila sa playoffs. Usapan natin yung trade. Yung trade ay sa pagitan ng tatlong team. So, 3-way team trade. Drew Holiday, then DeAndre Ayton, Camara, and future picks and swap picks napunta sa Portland Trail Blazers. And then sila Grayson Allen, Yusuf Nurkic, and then sila Keon Johnson and Nasir Little napunta naman sa Suns. So yun, it's a 3-way team trade. Biggest winner sa trade ito, of course, the Milwaukee Bucks. They are not a favorite coming out of the Eastern Conference. Sila yung number 1 ngayon. Sila yung favorite din na manalo ng championship this coming season. Yung nga nakuha na si Dame last season. They are the top 5 defensive team sa liga. At yun, nakuha na si Dame, which is an offensive player the most. So I think makapektuhan yung backcourt nila, especially sa defense. Ngayon yung backcourt nila si Malik Beasley and si Damian Lillard. Tapos yung frontcourt nila Giannis, Brook Lopez, Chris Middleton, which is they are yung gato na yun, good defender yan. So medyo din sila pabawi sa backcourt. Damian Lillard 30 points a game. It's gonna be a big help to them, especially in the postseason and the playoffs. Yun, kailangan talaga ng Bucks yun. So I think he is the missing piece. Kaya kinuha talaga, nagpusay ang GM nila at ang organization ng Bucks na makuha si Damian Lillard. At yun din ang kailangan ni Giannis, makagaya ni Dame time. Clutch player kahit sa fourth quarter, basta kailangan na pupuntos yan, Damian Lillard. Portland Trail Blazers, na si DeAndre Ayton, at yun nga, magiging malaking tulong siya ngayon sa young core ng Blazers. Kagaya nila Anthony Simons, super rookie nila na si Scoot Henderson, and then Shaedon Sharpe, of course. Yun ang kailangan nila, kagaya ni DeAndre Ayton na bibigay sa'yo ng double-double every game, like 18 points, 10 rebounds game yan. So yun ang kailangan niya. Si Drew Holiday naman, ang mangyayari sa kanya, well, may rumor kagad lumabas na i-trade siya ng Blazers para sa makakuha naman ng Blazers ng panibagong piece na siguro mas bata rin na kailangan nila para sa young team nila na binubuo nila para sa future with Coach Chauncey Billups. For the Phoenix Suns, nakuha nila si Yusuf Nurkic, Grayson Allen, and then Keon Johnson. At walang future picks na nakuha sila. The Suns, considered by many super team, which is
ito naman kasi offensively they are very potent team. Pag-uusapan natin yung offensive firepower ng Phoenix Suns. Yes, the Suns pwede mong consider na super team pero hindi sila perfect kasi defensively malaking pagkukulang sa kanila, especially kay Jusuf Nurkic. Hindi na siya yung katulad dati noon with the injuries that he had. So ngayon siguro offensively nandun pa rin pero yung defensive prowess niya wala na rin. Yung kakulungan sa depensa ng Phoenix, I think overcompensate din yun. Overcompensate ng magiging offensa nila, which is napakalakas talaga. With Kevin Durant, with Booker, then Bradley Beal. Super solid yun. Nakatakutan talaga ng mga team. So this is a good day for any NBA fans out there, basketball fans. Lalong na kung Milwaukee Bucks fan ka, siyempre. Damian Lillard nakuha niyo. Wow, grabe. Imagine Giannis and Dame sa isang team. Both can score 30 points a night. And then si Dame talagang clutch player yan. Subok na lalo sa playoffs. So maasahan talaga siya ng Milwaukee Bucks. So he is the missing piece na kinakailangan nila ngayong season na to para makapunta ulit sa NBA Finals at manalo ng championship. Ang biggest loser naman sa trade to na nangyari, of course, the Miami Heat. Kasi nga hindi na nakuha si Dame, pero si Dame gusto maglaro sa kanila, which hindi naman ginawa nilang organization talagang i-pursue si Damian Lillard kasi nga ayaw naman nila give up yung young core nila. Kinabibilang nila Tyler Hero, Caleb Martin, Nikola Jovic, yung future na. So ayaw nila give up yun kahit isa o dalawa man lang dun sa mga young players nila. Kaya yun, hindi nila nakuha si Dame na malaking tulong din may ibibigay sa kanila sa postseason at sa pagbalik nila sana sa finals, pero ngayon nawala. So yun, biggest loser sila sa nangyaring trade na to. So super excited na ngayong upcoming season. Maraming malalakas na teams. Siguro sabi natin medyo balance din yung mga teams ngayon, pero syempre nangungulit dyan yung Milwaukee Bucks, the Boston Celtics, and then sa West naman yung Phoenix Suns and the Los Angeles Lakers na maganda rin yung nangyaring off-season nila na marami na sila nakuhang mga key players na makakatulong sa run nila ngayon season na to. So yun lang yung video natin ngayon. Don't forget to follow and subscribe and share na rin, and then comment down below kung anong sabi nyo sa nangyaring trade. So hanggang dito na lang mga ka-Prime. This is Prime Lab Sports. Till the next vid.